Tayo nga ay pupunta din kay Apo Wangud sa Buskalan. Kahit napakalayo ng ating binahe mula sa Gada, ay go lang para sa 3 dots. Kaya naman namatan kung ganari ang datawiding kahabang tulay tapos sa kalalim lalay, hindi ko alam kung ako'y didiretso. Pero sabi ko, sige na nga, bahala na si Lord. Ayan si Chong, talagang napakakulait, inuga-uga pa, hindi na nga ako magkaintindihan, may ahiya mo ako'y naglalagadigan ng bulag at hindi ako natingin sa ilalim at piling ko ako'y mahuhulog. Diyos ko, nakakautas. Tapos yung mga daan nila dito, walang sangga ang gilid. Ay, kain naman. Konting pagkakamali ng iyong paghakbang, sa baba ka pupulutin. Ay, nagtigilan nga sila dyan at naiwan ang aming senior. Ay, sabi naman ng isa namin tour guide, okay lang po yan at may tour guide naman po doon sa huli, hindi siya pababayaan. Kung gusto nyong magbakasyon sa isang lugar na ang gusto nyo ay luxury, mga malling, hindi para sa inyo sa Sagada province, guys. Kasi po dito more on adventure, patataga ng tuhod, bawal ang may rayuma, ganun.
Ayun nga pong iba namin kasama doon sa Marlboro Hills na pumunta kami ng Sumaging Cave ay hindi na po nakasama nitong kinabukasan pumunta kami ng Buskalan dahil sobrang sasakit na daw kanilang bente. Ay, Diyos ko. At ang mga bata po talagang hindi namin sinama dahil mahaba-habang lakad din ito at saka hindi na nakakayanin pagtawid doon sa mahabang tulay. Lalo-lalo na si Inay, mabuti na lang talaga at hindi sumama. Eh di sana naiwan namin doon sa may kabilang gulod. Dito daw po sa kanilang village ay walang Pasko. Hindi daw po uso ang pag-celebrate sa kanila ng Pasko dahil araw-araw naman daw po sa kanila ay Christmas. At akala ko ngayon ito na ang bahay ni Apo Wang Ud. Ayun pala dito kami mag-i-stay para maghintay kasi pila nga daw mga magpapatato kay Apo. At habang naghihintay nga kami, ang aking sister Angie ay pumili na ng design para sa pagpatato sa kanya. Kami naman, ang papatato lang namin yung signature ni Wang Ud. Kasi si Apo Wang Ud daw hindi na nagtatato ng mga design, hindi na daw kaya kasi nga matanda na siya. Ang gamit nilang pagtatato dyan ay ang tinik ng lukban. Tapos, ang ink nila ay yung uling ng pine tree. Hindi naman po yan masakit. Tingnan naman po, tawan-tawa pa yung tinatatuan. Pinababa na nga po kami dito kung saan pumupwesto si Apo Wang Ud para magtattoo. Ay, mabuting at pinayagan ako ni Jowa na magpatattoo kahit 3 tuldok lamang. Ay, huwag kang mag-alala. Papapaskuhin kita ng maganda. Ay, tingnan nyo naman kung gaano nakadami yung nakapunta dito. Talagang mapupuno na yung dingding ng mga sticker ng mga vlogger at kung sino-sino pang mga pumunta dito. At na nga si Apo Wang Ud dumating na at pumesto na sa kanyang pagtatatuan. At syempre pumesto na tayo. At ang gagamitin sa atin ay yung tinik ng lukban. Ayun ay binibenta nila sa halagang 150. At syempre dapat igit-igisa tayo ng gagamitin. At maniniwala ba kayo na si Apo Wang Ud ay 107 years old na? Napakatalis pa ng kanyang pandinig at napakalinaw pa ng mata. Ayan, at sumunod na nga si Isaac. Tinanong pa niyan kay Daddy kung pwede siya magpatato at pinayagan naman siya. Ay, tuwan-tuwa ng bata.
Papawangod kung sadya baga daw doon gusto magpatato at masakit daw doon. Ay sabi, sige daw, go. Ayan ang asawa ng aking kapatid. Oh. Si ate na nga tinatatuan, ay tingnan nyo naman ang mukha, hindi maintindihan. Ang kapatid ko ng pogi, susunod. Easy-easy lang yan dyan. Sanay niyang masaktan. May tattoo na po kasi siya sa kabilang braso. Kaya niya yan. Kung itatanong niyo po kung may bayad dyan, meron po. Wala na po libre ngayon. 300 pesos lang po ang bayad dyan. Ay sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magbabayad dyan sakto. At hihingi yan si Apo ng papasko kasi nga araw-araw ipasko dito. At yun na nga si kapatid Angie. Tapos na siyang tatuan doon sa kabila. Kaya siya ang huling tinatuan dito kay Apo. Nakikita nyo yan, sasakyan nilang yan. O yan, magbabayad kayo din yan ng 200 pupunta doon sa kabilang dulo. Kahit ako bayadan diyan ng malaki at libre akong pasakayin, hindi ako sasakay.